Sa dinami-daming araw na nag-uulan nung nakaraang linggo, ngayon lang namin naisipang magluto ng ganito kung kailan ang init na naman ng panahon. Bilo-bilo nga ang tawag nito sa lugar namin, pero siguradong sa ibang lugar merong ibang tawag dito at baka pwede nyo i-comment kung anong pangalan ng pagkain na to sa lugar nyo. Tinanghali nga ako ng gising ngayong araw dahil meron akong pinagkapuyatan kagabi at pagising ko nga dito na kaagad ang diretso ko sa ref namin. Kahapon pa lang kasi nakita ko na yung mga ingredients na to sa ref namin at pinakailaman ko na nga para maumpisahan ang lutuin. Inuna ko na nga pagbabalatan itong mga saging na saba na akala ko nga ipang tuturon pero hindi pa naman ganun kahinog at dito pala yan gagamitin. Tapos sinugasan ko lang din yung langka at pagkatapos nun inumpisahan ko ng gayat-gayatin itong mga saging na saba. Ng kamote. Nagkamali pa nga ako ng hiwa dahil sabi ni nanay yung ganyang size, hindi pang bilo-bilo kundi pang halo-halo. Pero para sa akin, parehas lang din naman yon dahil pag pinaghalo-halo ko na lahat ng mga ingredients na yan, sigurado bilo-bilo pa rin ang kalalabasan. Nung okay na nga yung saging at langka, sinalang ko na rin tong mga sagot. Tapos si nanay na lang yung nagbalat at naggayat ng kamote. Habang pinapalambot ko naman to, nayari din naman kaagad si nanay sa ginagawa niya. At inumpisahan na nga niya magbilot-bilot nitong malagkit na puro. Medyo matagal lang din tong gawin dahil maliliit nga lang yung size na ginagawa ni nanay. Kaya naman naisipan ko na rin tumulong para mas mapabilis ng matapos. Nagpakuha lang din kami ng dahon ng saging para dito na nga lang ipatong yung mga matatapos naming bilugin para hindi na kami gumamit ng masyadong marami pang mga plato. Wala namang kahit anong special na okasyon ngayon sa araw na to pero baliktad talaga sa bahay namin. Kung kailan walang may birthday, dun masarap yung pagkain. After naming magbibilot nagpiga na nga rin ako ng niyog dito at yung kakanggata nga niya nagtabi lang kami ng konti para mamaya pampalagkit. Inihalo lang din namin sa konting malagkit powder para mas lumapot pa mamaya. Tapos yung pangalawang gata naman yun yung gagamiting sabaw ng bilo-bilo. First time ko nga lang magluto nito kaya naman kay nanay pa rin ako nagtatanong kung gaano karami dapat yung sabaw ng gata na gamitin at para mas maaroma nga ipinalagyan niya nga ng pandan. Habang hinihintay ko namang kumuluto sakto namang nakapaghain na sila ng pananghalian at naisipan ko na nga rin kumain. Pero syempre, mas masarap ang kain kapag alam mong masarap ang kapartner na inumin at nagtimpla na nga ako nitong Miracle Barley. Iyan na talaga ang naging kapalit nung dating nagtitimpla kami ng mga flavor juice kapag nanananghalian dahil yung isang ang to alam naming mas healthy. Actually guys, hindi lang ako dahil mula nung matikman din sa akin to ng mga kapatid ko at kahit nila nanay, umiinom na rin sila ng ganito. Wala kasi talaga siyang kahit anong lasang damo at para ka lang umiinom ng lemon cucumber juice, kaya okay na okay din. Healthy pa yung drinks na to dahil rich in many beneficial nutrients na siya, pero ang pinaka nagustuhan ko yung pagiging high fiber niya. Kung in diet ka naman hindi mo kailangan mag-worry pagdating sa sugar dahil yung sweetener na ginamit dito ay stevia na. Anyway, kung bet mo rin makapag-try niyan maglalagay na lang ako ng link sa comment section nitong video at mabalik na nga tayo dito sa bilo-bilong niluluto ko. Nung kumukulo na nga isinalang kong gata, inilagay ko na nga rin tong mga kamote at after 5 minutes sinabay ko na rin tong saging. Inuna ko nang palambutin yung mga yan dahil yan nga yung mga ingredients na hindi pa luto at after 10 minutes nga nilaho ko na rin tong mga bilo-bilong binilot namin kanina. Madalang lang din talaga kami magluto ng ganito at parang ngayong taon nga ito yung first time na nagluto kami nito sa bahay at nakakita lang talaga ako ng mga ingredients sa ref. At bilang hindi rin naman ako mapakali dito sa bahay, yan na lang ang inatupag ko kaysa naman pagkaabalahan kong pakialaman ng buhay ng ibang tao. Pero ayun nga, nung mga time nga na to, nailaho ko na rin yung langka at sago. Tapos isinunod ko na nga rin yung kakanggata kanina para lumapot na to. Paluto na rin naman na to at maya-maya nga lang lumapit tong si mama. Boomerang ko daw para may pang my day siya. Okay na to! Pero ayun nga, ganun lang naman din kabilis at kadaling lutuin tong bilo-bilo. At pagdating naman sa inilagay kong asukal kanina, tinansya ko na lang din. At kung umabot ka sa part ng video na to, kumuha ka na ng mangkok mo at sumando ka na rito. Kumuha nga lang din ako ng konti dito sa tasa dahil kakakain ko nga lang din ng pananghalian. Pero ayun nga, magsikain na tayo at wag nyo nang pansinin dahil hindi ko rin alam ba't ganyan ang itsura ko pag nasa loob ng kwarto. Baka fresh lang talaga ang besyo mo kapag nasisinaga ng araw pero di bale, pagkatapos kong kumain, magpapaaraw na ulit ako. Babay na muna at salamat sa mga nanood! Meron pa nga akong gustong i-share sa inyo pero paalala lang na libangan lang ito at para lang din sa mga may extra. Mimili ako ng mga swerteng mabibigyan at mag-comment ka lang dyan sa baba tapos i-share mo tong video.